Magandang oras mga kababayan, mga kakuldin boy. Atin naman bigyan ng reaksyon itong talakayan nila Jay Tariela ng Philippine Coast Guard at Senator Trillanes. Ito ay tungkol sa standoff noong mga 2015, 2016, standoff sa Baho de Masinloc ng Philippine Marines at Chinese Navy. Merong tutukan ng baril daw dyan eh. Ewan ko lang kung nagkaputukan sa panahon na yon, basta tutukan ng baril, nakakasana yung mga baril ng Chinese Navy at ng ating Philippine Navy. Kaya pinalabas dito ng kampo ni Digong ng mga DDS na binenta daw ni Pinoy at si Trillanes daw ang nagbenta ng WPS sa China. At si Trillanes daw ang dahilan kung bakit nakuha ng China ang Baho de Masinloc at iba pang mga isla diyan, mga atol na tinatawag, maliliit na isla. Kaya daw nakuha yan ng China dahil bininta daw ng patago, pasikreto ni Trillanes. Kaya ngayon ay nagbigay ng paliwanag si Trillanes kung ano talagang totoong nangyari noong mga taon na yon. Bago nagsampa ng kaso si Presidenteng Pinoy Aquino sa International Tribunal. Well, ang nangyari pala niyan ay ayaw talagang pumayag ng China na umalis sila diyan sa Baho de Masinloc. Kaya walang nagawa kundi nag-file ng kaso sa International Court si Pinoy Aquino at nanalo tayo. Yan yung Arbitral Awards 2016 tayo nanalo ng kaso. Siguro pinail yan mga 2014. Hindi ko tiyak yung mga pitsa na yan. Basta tayo yung nanalo dahil kay Pinoy. Kaya si Pinoy ay isang unsung hero. Siya yung hero ng Pilipinas na hindi natin isinama sa history na siya pala yung tumayo talaga na matapang dyan, nagipagbardagulan sa China. Matapang kasi nagkatutukan na ng baril eh. Ngayon wala pang baril na ginagamit ang ating Navy at Chinese Navy. Ano pa ngayon? Status quo pa rin. Hindi sa China, hindi rin sa Pilipinas ang Baho de Masinloc ayon sa paniniwala ng mga insik. Pero para sa atin na talaga yan dahil nanalo na nga tayo sa international ruling ng UNCLOS or itong unconventional law of the sea ng international maritime law. Okay, para sa karagdagang detalye ng balitang ito ay atin pakinggan mismo si Jay Tariela ng ating Philippine Coast Guard at kaharap niya dito si Senator Trillanes. Ito ang video, atin panoorin. At dagdag na balita mga kabayan, pakinggan naman natin ang paliwanag ni Trillanes kaugnay sa standoff noon sa Baho de Masinloc at kung bakit ito napasa kamay ng China. Ikaw daw ang dahilan kung bakit we lost Baho de Masinloc. Ang tingin nung mga DDS dyan, pang sa akin, kritisismo. Yan na ma-avert mo yung an armed skirmish, with a regional power, tapos without even surrendering even an inch of our territory. At saka incidental ang involvement ko dyan. Ngayon ang pinapalabas kasi nila na parang it was my initiative, Hindi, pag back channel negotiator ka, ikaw lang yung nagko-convey ng message from your principal, the president. Tapos doon na kayo nag-negotiate well within the parameters of the president's directive. Hindi yan yung parang ako lang, nag-iisip ako ng hindi. So, ang nangyari noon, it was very tense. Doon sa Scarborough, halos 100 na Chinese Coast Guard ships tsaka mga fishing vessels na nandoon sa loob at sa labas. Ang katapat lang noon, 3 Coast Guard vessels natin. Isa pa yung Bantay Kalikasan. Yes. So, talagang lopsided. Ngayon, nagkakaroon na ng tutukan ng baril very tense na doon. So, ang directive sa akin ni Presidente, mapaalis yung mga barko ng China sa loob ng Scarborough. Tapos
ma-de-escalate yung situation. Ganun lang ang mandato ko. Wala naman yung mandato na ibibigay ko yung titulo ng Scarborough. Walang ganon. So, at the end of 3 months na negotiations, minsan dito yung meeting, minsan dun sa China, ganon yan. 14 times yun. At the end of that, umalis eh. Even now, walang barko ng China sa loob. Sa loob ng Scarborough, wala. Ang natira nun, from ilan yun? 17 Coast Guard vessels nakapalibot dun. 3 na lang yun naiwan. So, yun yung mission ko eh. Paalisin yung mga barko sa loob, tapos ma-reduce yung barko sa labas, ma-de-escalate yung situation. So, nagawa ko na. Ngayon sabi ko dun sa counterparts ko dun sa mga negosyador sa Beijing, sabi ko, pag hindi nyo tinanggal yan 3 na yan, magpa-file ng case sa arbitral tribunal si Presidente Aquino pag di nyo tinanggal yan. Kasi sabi nila, pagka naman tinanggal namin dito, kayo, baka magtayo kayo ng structure. Sabi ko, hindi naman ganun kadali magtayo ng structure. You have satellites, may monitor nyo. Kaso yun daw ang decision ng leadership nila. Maiwan yun. Kaya, nag-file si President Aquino ng kaso. Ngayon, napakasimple yan. Kung totoong binenta ko yung Scarborough, dapat sinabi nila dun sa arbitral tribunal na, hindi, binenta na yan eh. Trillanes, sa amin na yan. Diba? Simple lang eh. Ganun lang yon. Naniniwala po ba kayo, sir, na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino? At bakit, sir? Maliwanag yon na para sa Pilipino yung West Philippine Sea. Si Pinoy ang nag-push nga niyan eh para West Philippine Sea. Ito i-label natin. Kasi pag kayong default na South China Sea na yung buong lump na yon, parang in a way binibigay mo yon eh. Pero yung hanggang i-easy natin, yun ang West Philippine Sea eh. So, maganda yung ginawa ni President Aquino noon. Sinimulan niya, tapos nanalo yung kaso natin sa arbitral tribunal. Tayo na ngayong generation, kailangan na lang natin ipagpatuloy yun. Proteksyonan yung mga nasimula na yon. So ayan mga kababayan, klarong-klaro, si Pinoy Aquino talagang nagpustro. Kahit pala yung pangalan na WPS ay si Pinoy pa rin ang nagmungkahi niyan. Na hindi na natin pangalanan na South China Sea kasi default eh. South China Sea pa rin. Baka angkinin na naman ng China. Kaya nilagyan natin ng label na WPS kung saan ayaw ng China at ayaw rin ng mga Chinator. Number 1 dyan si Marcolita na ayaw lagyan ng WPS na pangalan eh. Robin Padilla, pangalawa. At lahat na yun mga Chinator dyan ay ayaw nilang magiging tawaging WPS or West Philippine Sea ang ating economic zone, exclusive economic zone kasi maka-China nga sila. May mga sweldo yata to sa China kasi nakipaglaban sa China eh. Ngayon, balikan natin si Pinoy. Hindi ako believe kay Pinoy. Ngayon lang nang sinabi ni Trillanes ito na si Pinoy pala ang nagpostro na magiging WPS ang ating exclusive economic zone at si Pinoy din, of course alam natin yan na kinasuhan ni Pinoy ang China noon pero hindi gaanong binabalita dahil nang si Digong nang maging Pangulo ay inerase ni Digong ang history ng WPS kung ano ang nagawa na kabutihan ni Pinoy. Kaya klaruhin lang natin, si Pinoy ay merong nagawa sa Pilipinas, lalo na sa pagipaglaban ng WPS, mga kababayan. Ako nga hindi ako bilib kay Pinoy noon eh. Ngayon lang, mga kababayan. Kaya, kudos kay Pinoy Aquino sa ginawa niyang pagpangalan ng WPS sa ating exclusive economic zone. Ang dating pangalan ay South China Sea. At kay Trillanes din talagang sa panahon pa man ni Pinoy ay inuusig niya na ang China, inuusig niya ang mga DDS. Si Digong, hinahabol niya hanggang sa panahon ni PBBM ay pinaghabol niya si Digong sa mga kasalanan.
Well, marami ang nagsabi na si Digong ay isang amigdat, si Trillanes ay isang trililing na habol, yun ang sabi ni Digong eh. Pero believe din ako kay Trillanes, meron siyang meron siyang magandang adhikain din. Katulad nitong pakipag-negotiate na niya sa South China Sea, sa WPS, sa Baho de Masinloc, noong kapanahonan pa ni Pinoy, na siya ay tinalaga na isang negotiator. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa paliwanag ni Trillanes na hindi nila bininta ang WPS bagkus ay kinasuhan nga ang China eh. Ito pala ay isang propaganda sa panahon ni Digong na sinisiraan si Pinoy pati na si Trillanes. Dahil si Digong nga ay kumikiling sa China at gusto rin ni Digong na maging probinsya tayo ng China. Paki-comment sa inyong gustong sabihin sa ating episode ngayon mga ka-Golden Boy. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat sa lahat at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.